Hey Max Park, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga nararamdaman ng isang lalaki kapag nawala ka. At kung handa na kinalabasan na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay kay Inspire na nararamdaman ng isang lalaki kapag nawala ka sa buhay niya is ang pagkamiss sa'yo. Yan ang unang bagay kay Inspire na mararamdaman ng isang lalaki o posible niyang maramdaman kapag natapos ang inyong relasyon sa kung anumang dahilan. Alam niyo mga Inspire, isa sa pinakatotoo, baka sabihin ng iba, kay Inspire, imposible yan. Sinasabi mo na mamimiss niya ako, bakit naman imposible? Sabi ng iba, sabi ng partner ng ex-boyfriend ko, ng ex-husband ko, hindi na raw niya ako mahal Kaya nga, nagawa niya akong iwan, hiwalayan, o baka yung iba pa dyan, ipinagpalit pa sa iba. Kaya hindi naniniwala sa akin ngayon na mamimiss ka niya, di ba? Alam niyo mga Spard, kahit ano pa ang dahilan ng inyong hiwalayan, kahit ano pa ang dahilan ng pagtapos ng inyong relasyon, at kahit ano pa ang pinakadahilan kung bakit sinasabi niya sa iyong hindi ka na niya mahal, imposible na hindi ka maisip niyan. At imposible na hindi ka niya mamiss. Alam nyo, may pinagdaan at may pinagsamahan kayo niyan. At minsan sa buhay niya, naging sobrang mahalaga ka. At lalo na kung wala ka namang ginawang masama. Lalo na kung wala ka namang ginawang mali. Mas lalong mababalaw yan sa pagkamiss sa'yo. Imposible na hindi ka niya isipin. Imposible na hindi ka niya alalahanin. Imposible na hindi ka pumasok sa utak niya. At talaga namang imposible na hindi ka pa rin niya hanapin kahit papaano sa buhay niya ngayon, kahit may kasama na siyang iba, o kahit pa sabihin natapos ng inyong relasyon. Alam nyo, kaya nga 'di ba may mga taong bumabalik, may mga lalaki na nakikipagbalikan, may mga nagsisisi, may mga nakaka-realize, may mga nakikipag-ayos, may mga gustong bumawi, may mga gustong talaga namang makipagbalikan dahil nami-miss nila. O ngayon yung sabihin sa akin na imposible ang bagay na mamiss ka ng ex mo. Yung iba nga nang i-stalk pa Yung iba nga binlock ka pero ngayon unblock ka na O di ba? O yung iba naman sa inyo sinabi, ito nang huli natin pag-uusap, ito nang huling message ko sa iyo. Pero wag ka, mga ilang araw, mga ilang linggo, kahit sabihin natin buwan pa, muling magpaparamdam sa iyo, muling magte-text, muling mag-chat-chat. Yung iba nagko-call pa. So nasa na yung sinabi niyang hindi ka na niya kakausapin? Mamimiss ka niyan. Imposible na hindi ka mamiss niyan. Lalo na kung naging mabuti ka naman sa kanya. At lalo na kung okay naman ang pagtrato mo sa kanya. Ka-inspired siya sa mga pwedeng maramdaman ng isang lalaki kapag natapos ang inyong relasyon o napalayo ka sa kanya o talaga namang ka-inspired naghiwalay kayo o nawala ka sa buhay niya. Ka-inspired. At ang palong posibleng maramdaman ka-inspired ng isang lalaki kapag nawala ka sa buhay niya is ang pagsisisi. Yung pangalawa ka-inspired. Alam nyo, magsisisi din yan. Ito, pasok to. Pasok sa banga ito sa mga talaga namang babae na maayos din makitungo sa mga ex nila dati. Kung ikaw yung klase ng babae na mabait ka sa partner mo, wala kang ginagawang kalokohan, talaga namang, sabihin natin ng babae, minsan may ugali din, pero hindi ka naman manloloko, hindi ka naman sabihin natin sobrang pangit ng ugali mo, imposible na hindi siya magsisi sa'yo. Kasi, di ba mabait ka naman? At yung iba pa nga sa inyo, lagi nagpapaganda, lagi nag-aayos, nagpapasexy. Hindi ba siya magsisisi pagka ganon? Di ba? Pero kung ikaw yung klase ng babae, talaga namang napakapangit ang ugali mo, at nakakasira ka lagi ng araw sa boyfriend o mister mo, at talaga namang ikaw pa nagpapabaya ka pa sa sarili mo, hindi mo inaalagaan yung sarili mo at ang itsura mo, hindi ka nag-self-improve, sa tingin mo ba, magsisisi ang ex mo? Na iniiwang ka niya o ipinagpalit ka niya sa iba? Kaya kayong kung may mga nanonood sa akin dyan na okay pa naman kayo ng partner mo, ng asawa mo o ng boyfriend mo, ngayon pa lang ayusin mo na yung pag-uugali mo at yung pakikisama mo sa kanya. Ganon din ang itsura mo. Mag-self-improve ka at lagi ka magpaganda at mag-ayos. Alagaan mong sarili mo. At para naman sa mga nasa sitwasyon ngayon na naghiwalay nga sila o iniwan sila o ipinagpalit sila ng lalaking mahal nila, hindi pa naman ganun kahuli ang lahat. Basta ayusin yung ugali mo, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad kung may managawa ka mang pagkakamalit na sabi kang hindi maganda sa kanya. At isa pa, yung itsura mo, magpaganda ka, mag-ayos ka upang, di ba, maakit pa rin yan sa'yo at makita niya pa rin na may value ka.
At dapat makita niya na kung ang problema mo, kung ba ang problema niya sa'yo ay ang ugali mo, ayusin mo na ngayon. At kung magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kayo, mangako ko sa kanya kung gusto mo magkaayos kayo, mangako sa kanya na ayusin mo na ugali mo. Diba? Ang lahat ng problema ay may solusyon. At kung ano naman ang dahilan kung bakit kayo natapos, talaga namang pwede pa rin maibalik kung mababalik nyo, talaga namang ka-inspired dating kayo. Diba? Na okay naman dati, diba? Na wala namang problema, nagbago lang sa pagdaan ng panahon. Ka-inspired sa mga sikreto. Ayusin ang problema pamamagitan ng alamin mo dapat ang pinaka-punot dulo nito. At isa yun sa mga pwedeng maramdaman ng isang lalaki kapag ikaw ay nawala sa buhay niya, ka-inspired. At ang pangatlong pwedeng maramdaman ka-inspired ng isang lalaki kapag nawala ka sa buhay niya is ang kalungkutan at ang hirap ng kalooban. Yung pangatlo, ka-inspired. Diba? Walang pinagkaiba yan kapag ang isang tao ay nakabilanggo, diba? Diba? Hindi niya nakikita yung taong mahal niya. Diba yung mga nakakulong? Sobrang lungkot nun. Kasi hindi nila makasama. Hindi nila makita man lang yung taong mahal nila. Ganun din, kapag lalaki, nawala ka sa buhay niya, malulungkot ng sobra yan. At maghihirap ng talagang matindi ang kalooban yan. Sa kung ano naman dahilan, yun talagang mararamdaman nyo. Siya at ikaw. Lalo na kung, diba, kung ano man ang di man ganun kabigat ang dahilan, ba't kayo naghiwalay? Pero, syempre, baka sabihin na ng iba posible nang maramdaman niya yan kay inspired kasi ramdam ko talaga na ayaw niya na sa akin pinagtatabuyan niya na ako. Nagagalit na siya pag kinukulit ko siya at binlock na nga niya ako at ipinahiya niya pa ako at minura niya pa ako at iba pa, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo noon pa, nung araw pa, huwag niyo siyang hahabulin, lalo na kapag wala ka namang ginawang masama sa inyong relasyon. Huwag kayong maghahabol. Sa halip, mag-focus ka sa sarili mo. Ayusin mo ang mga pagkakamali sa'yo. At mag-self-improve ka. At ayusin mo ang buhay mo. At manalig ka sa Diyos. At magtiwala ka sa proseso. Diba? Huwag mo siyang kontakin. Diba? Pinagtatabuyan ka niya. Pinapahiya ka niya. Minumura ka niya. Ayaw ka niyang kausapin. Huwag mo rin siyang kausapin. Ayaw niyang kumontak sa'yo, ayaw niyang mag-reply sa'yo, ayaw niyang sumagot sa tawag mo, mag-no contact call ka din sa kanya, diba? At kung tingin niya sa'yo mababang klase ng babae, talaga namang hindi maganda o pangit ang tingin niya sa'yo, magpaganda ka, diba? Lahat ng bagay ay talaga namang may solusyon, lahat ng problema may solusyon yan. Kailangan mo lang hanapin yun, hindi nagpo-focus ka lagi sa problema, think positive dapat lagi. Tumingin ka sa magandang sitwasyon, ka-inspired sa mga pwedeng maramdaman ng isang lalaki. Kapag sa katagalan na hindi kayo nag-uusap at na-realize niya ang halaga mo, ay malulungkot siya. Sa pagkatagal na hindi kayo talaga namang nagkikita o nagkakausap at naramdaman niya ang pagkamis sa iyo, ay maghihirap ang damdamin niya. Yan ang mga posible niyang maramdaman kapag nawala ka sa buhay niya at nakita niya ng lubusan ng iyong halaga, ka-inspired. At ang pangapat na pwedeng maramdaman ka-inspired ang isang lalaki kapag nawala ka sa buhay niya is ang pagpapahalaga. Yung pang-apat ka-inspired. Oo naman, sa mga pwedeng maramdaman ng isang tao, talaga naman kapag nawala ka o ng isang lalaki kapag nawala ka sa buhay niya, ang pagpapahalaga. Saan? Unang-una sa iyo. Pangalawa, sa pinagsamahan nyo. Pangatlo, sa relasyong iningatan nyo. Diba? Pang-apat, ano pa ba? Pagpapahalaga sa pag-ibig mo na sinayang niya. At iba pa, diba, pagpapahalaga. Ganyan yan malalaman mo lang ang halaga ng isang tao, ng isang bagay, ng isang pangyayari, ng isang oras, o ng talaga namang ng isang pagkakataon kapag ito ay lumipas o lumagpas na sa iyo o wala na sa iyo. Ganon talaga ang tao. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, diba, magsisisi. Kasama sa listahan natin, magsisisi. Ganyan yan. Sa mga pwede niyang maramdaman ka-inspired kapag nawala ka sa buhay niya. Lagi niyong tatandaan yan. At ngayon, kayong lahat, kung gusto niyo na ang boyfriend mo o ang asawa mo ay manumbalik sa iyo, yun nga, mag-no contact call ka kung hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Huwag ka maghabol. Huwag mong ipakita sa kanyang baliw na baliw ka. At lagi kang mag-ayos, lagi kang magpaganda. Dahil kung papabayaan mong sarili mo, mas lalo siyang hindi babalik sa iyo. At imbis na maramdaman niya lahat ng bagay na yun, magiging masaya siya natapos kayo. Dapat ang maramdaman niya ay pagsisisi, kalungkutan, pagkamis sa'yo, pagpapahalaga sa'yo. At hindi yung maramdaman niyang masaya siya kasi
na-realize niyang karapat dapat ka lang iwan dahil ikaw mismo ginawa mong kalugmok-lugmok ang sarili mo? Dahil simula nung iniwang ka niya o naghiwalay kayo, wala ka nang ginawa kundi mag-inom, magmukmok, kundi pumasok sa trabaho, magkulong sa kwarto, pabayaan ang sarili, lumamon, at iba pa. Talaga naman gawin mo kung ano ang tama para sa iyo upang makita niyang tama ka pa rin para sa kanya. Makita niya ng lubusan ang halaga mo. Maaari pa rin bumalik siya sa iyo, lalo na kapag nakita at naramdaman niya ang halaga mo. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog ni Tops. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito, ka-inspired, sa mga social media account nyo upang makatulong naman tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po nakaklik na subscribe, click nyo yung subscribe, ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo o makita nyo pag may bago akong upload. At sa mga gustong makausap ako patungkol sa inyong problema sa pag-ibig o sa inyong problema sa inyong karelasyon sa lalaking mahal nyo na pasaway, na nagpapasaway ngayon sa buhay nyo, at makausap ako, bigyan natin yan ng solusyon. Message lang po ako sa akin Facebook, ang yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, i-chat nyo ako dyan, ako pa mismo yung magre-reply sa inyo. Maraming salamat, ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired.